At nagpasya na gawin ang hindi maiisip sa parehong gabi. John siya at nagpasya na atakihin sina Sonny at Jean. Ngunit inilagay ng dalaga ang kanyang katawan sa daan. The marking she has on the backside of her shoulder. Nagpapagana. At tinutulak ang multo palayo. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito ay nawawala ang pagmamarka. Habang lumilipas ang panahon, sinusubukan ng mga karakter na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga nakaraan. Sonny meets with wine para ibigay sa kanya ang berdeng singsing. Habang si Jihan ay may magandang oras sa kanyang kasintahan gayunpaman. Malapit nang tumakbo ang magandang kalooban. Bilang Jong siya at mahanap Jihan mag-isa. At inaatake siya. Muntik nang mapatay ang dalaga. Ngunit nagawa niyang sindihan ang kanyang lighter at hipan ito. Nagnanais na lumitaw ang duwende. Itinulak ni Kim Shin pabalik ang multo. Ngunit hinubad niya ang kanyang talem. At sinusubukang ipako ang iyong sarili dito. Pinapalis ni Kim Shin ang talem. Pero ipinaliwanag sa kanya iyon ng dalaga. Naiintindihan niya ang plano ng multo. Sa kabila ng kanyang babala. It is too late at sinapian ng multo ang dalaga. Now John siya at ang leverage niya kay Kim Shin. Dahil kaya niyang pigilan ng puso ng dalaga. Gamit ang katawan ng dalaga. Hinawakan niya ang espada. At sinimulang hilahin ito palabas ng duwende. Ngunit pagkatapos, lumilitaw ang mga ani upang iikot ang mga mesa sa multo. The prettiest time na nagkita sila. Hindi alam ng mga ani ang pangalan ng multo. Na kinakailangan para sa isang mga ani. Upang mangolekta ng isang kaluluwa. Ngunit ngayon ay naibalik na ng alak na iyon ang lahat ng kanyang alaala. Alam niya ito. Tawag ni Junhain's name. At ang espiritu ay hinugot sa Jean. Gayunpaman, hinahawakan ng duwende ang mga kamay ng mga babae sa espada. At nagpasya siyang bunutin ito. Kapag nabunat ang espada, ito ay nagiging isang uri ng apoy. Na ginagamit ng duwende para patayin si Junhain. Pinagmamasdan ng isa ang kanyang kaibigan na may luha sa kanyang mga mata. Dahil alam nilang dalawa na mamamatay na siya ngayon. Tumakbo siya palapit sa kanya para yakapin ang nobyo. Habang sinusubukang bumaba ni Kim Shin. Sinasabi niya yan. Hihilingin niya sa Diyos na payagan siyang mabuhay muli. Sa unang pag-ulan ng nyebe ng taong ito. Kapag namatay si Kim Shin. Lahat ay apektado. Sa pamamagitan ng resulta ng kanyang pagkalipol. Nawawala ang bawat alaala ni Kim Shin. Mula sa bawat taong nakakilala sa kanya. Nagmamadali pa siyang kunin ang notebook niya. Upang magsulat tungkol sa kanyang kasintahan. Sa dami ng detalye hanggat kaya niya. Bago mawala lahat ng alaala niya. Para naman kay Kim Shin. Ang kanyang kaluluwa ay inilipat sa isang lugar ng walang hanggang nyebe. Ang tanging magagawa niya doon ay maglakad. Minsan, paatras pa siyang naglalakad. Upang masubaybayan kung gaano karaming mga hakbang ang ginawa niya. Sa lugar na iyon ay walang magagawa ang duwende. Maaari lamang umasa na patawarin ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. At hayaan siyang bumalik sa babaeng mahal niya. Makalipas ang maraming taon. Siya ay isang matandang babae at nagtatrabaho siya sa isang istasyon ng radyo. Minsan, binasa niya ang notebook niya. Sinusubukang ID code ang salitang nakasulat dito. Sa ibang pagkakataon, hinawakan niya ang kakaibang kwintas na suot niya. At sinusubukang alalahanin kung paano niya ito nakuha. Kahit sa resting place niya. Dala pa rin ni Kim Shin ang page mula sa kontrata. Nagsulat si Jihun tungkol sa kanila. Sa lalong madaling panahon ng mga kondisyon ay tama lamang. Para bumalik si Kim Shin sa lupa. May birthday siya. At hinaypan niya ng kandila ang kanyang cake. Nag-wish habang umuulan. Hinayla si Kim Shin palabas ng kanyang pahingahan. At sumulpot siya sa tabi niya. He talks to her pero wala siyang ideya kung sino siya. Hindi alintana. Sinabi sa kanya ni Kim Shin na natutuwa siyang maayos siya. Siyempre, hindi siya susuko. At malapit nang mabuksan ang kanyang plano. Siya ay nagpapatuloy upang makita ang iba pa niyang mga kaibigan. At mga miyembro ng pamilya. Ngunit ang mga ani lamang ang nakakakilala sa kanya. Dahil hindi siya tao. Humigit kumulang sa parehong panahon. Ngunit ang proseso para sa mga taong nakagawa ng malalaking kasalanan. Kasama rin ang pagpapahirap sa impyerno sa loob ng ilang taon. Pagkatapos makumpleto ang panahong iyon ng pagpapahirap, maaaring pumili ang isang reaper kung gusto nilang mawala ang kanilang mga alaala. O hindi siyempre.
Pinipili ng karamihan sa mga mang-aani na mawala ang kanilang mga alaala. Dahil hindi na nila kayang pahirapan pa. Sa susunod na araw, makakasama natin siya ng ilang oras. Sa loob ng kanyang kapaligiran sa trabaho. Sa loob ng istasyon ng radyo. Doon natin napagtanto na ang kanyang superior ay isang masamang tao at ginagawa niyang impyerno ang kanyang buhay. Natutuwa siyang sumigaw sa kanyang mga empleyado. Kung hindi nila ginagawa ang mga gawain, binibigyan niya sila ng paraang gusto niya. Ngunit biglang umuulan ng nyebe sa labas. Kahit na, hindi ito ang tamang panahon para mangyari iyon. Naglalakad pa siya palabas, at tumitingin sa nyebe na may katuwaan. Nakikita rin niya si Kim Shin. Hook just standing there at nakatitig sa kanya. Sinusubukang bigyan siya ng banayad na palatandaan. Tungkol sa uri ng kapaligiran. Masaya silang magkasama noon. Mamaya siya. Magpalipas ng ilang oras sa isang cafeteria. At gumagana sa kanyang computer. Nang makita niya ang kandila sa mesa. Nagpasya siyang patayin ang apoy nito at hinaipan ito ng tama. Tapos biglang sumulpot si Kim Shin. Na hindi maipaliwanag sa kanya. Para naman kay Kim Shin. Hindi na siya mayaman. At tinanong ang mang-aani kung makakahanap sila ng ilang gintong ibebenta. Ipinaalam sa kanya yon ng mang-aani. Ang ginto ay may mga serial number sa mga pagkakatulad. At mahihirapan siyang yumaman sa ganoong paraan. Pero may backup plan si Kim Shin. At bumisita siya sa kanyang mga kumpanya. Dating Seo at UDF. Ang bagay ay, wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Tanong ni Kim Shin sa kasalukuyang Seo. Para buksan ang kalooban ng dating Seo. At basahin ito. Eksaktong ginagawa yon ng kasalukuyang Seo. Sa dingding. Nagsasaad na. Ang perang ginawa ng kumpanya ay kay Kim Shin. Gayunpaman, kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Kung sakaling may magtangkang magpanggap sa kanya. Ang paraan upang patunayan ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng paglabas ng isang alon ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Kahit na medyo absurd yon. Ipinakita ni Kim Shin ang kanyang enerhiya. Nakumbinsi ang Seo. Ito ang lalaking sinasabi ng kalooban. Pansamantala, Xi'an's boss patuloy na masama sa kanya mamaya. Xi'an spent some time sa library. Pero bigla na lang sumulpot si Kim Shin. Para makasama siya, dedicated siya sa pagpapakita niyan. Magkakilala silang dalawa. Pero una, kailangan niyang kunin care of work environment ng girlfriend niya. Binili ni Kim Shin ang istasyon ng radyo. At ginagawa siyang boss ng kanyang departamento. Then Xi'an nakatanggap ng sulat mula sa Canada. Kung aling mga senadoryas ang dapat suriin. The note na nakasulat sa sarili niyang notebook. She can make any sense ng mga talang iyon. Kaya nagpasya siyang maglakbay sa Canada. At alamin, bakit napakahalaga ng bansa kay Kim Shin. Iniisip din ng babae ang kanyang passport. Ayon sa tala, kanina pa siya nasa Canada. Pero wala siyang passport. Ito ang unang pagkakataon. Bibisita siya sa bansang iyon sa lalong madaling panahon. Sumakay si Jonah sa Canada at nag-check-in sa isang hotel. Siya ay may maikling pakikipag-usap sa isang clerk. Trying to figure out kung ang sulat na natanggap niya. Talagang ipinadala mula sa hotel na ito. Bagaman, ang babaeng punong abala ay walang posibleng paraan upang malaman. Sino ang nagpadala ng sulat? Sabi niya sa baba. Ang selyo sa sulat ay kumakatawan sa kanilang hotel. Sa makatuwid ang liham na ito ay dapat na ipinadala mula dito. Mamaya babae naglalakad sa mga kalye ng Kavaking, Canada. Ngunit pinigilan siya ng isang babaeng nagbebenta ng ilang alahas. Nang makita niya ang kanyang kwintas, nagtataka si Chin kung paano siya nakilala ng babaeng ito. Ngunit ang sagot ng taga-disenyo ay hindi niya alam ang baba. Sa halip, alam niya ang kwintas na suot niya. Dahil custom-made ito. At siya ang nagdisenyo nito. Talagang isang flashback ang nagpapakita. Habang papalapit si Kim Shin sa babaeng ito. May disenyo. Ginawa niya at hiniling sa kanya na likhain ang kwintas na ito. Tulad ng lumilitaw. May plano na si Kim Shin. Since the time na nagkaroon siya ng vision ng Jin. Nakaupo sa isang restaurant at naghihintay ng lalaki. Tinawag niya ang presidente. Si Kim Shin ay gumawa ng kanyang susunod na paglipat sa teleport sa Canada. Siyempre, hindi niya direktang masabi sa kanya na siya ang nobya ng duwende. Kaya sinusubukan niyang bigyan siya ng banayad ng mga pahiwatig sa pinuno doon. Halimbawa, dinala niya siya sa isang park, kung saan makikita ni John yung mga pulang lead na gusto niya noon. Hindi mapigilan ni John ang isip niya. Iniisip ang kakaibang pakiramdam.
Nararanasan niya sa loob. Sa isang punto, nakita niya si Kim Shin na naghihintay sa kanya sa isang bench. Sa labas mismo ng hotel niya. Room at lumapit sa kanya para tanungin kung stalker siya. Kinumbinsi siya ni Kim Shin na wala siya. Bumisita silang dalawa sa restaurant. Bumisita sila noon, habang nakaupo si Jun sa mesa. Kausap niya si Sonny, but soon tells her na kailangan na niyang umalis. Sa sandaling napagtanto niya, nakatayo sa likod niya si Kim Shin. Lumingon siya para mag-hi at tumawag ng presidente. Pero bakit? Binili kasi ni Kim Shin yung radio station. At ito ay pag-aari ngayon. Kinukumpleto ng bilog ang sarili nito. At nagkatotoo ang pangitain ng duwende. Sa totoo lang, maaari nating tapusin. Nakita ng Kim Shin ang buong kinabukasan nilang magkasama. At iyon ang dahilan kung bakit alam niya kung ano. Todo alam niyang baka mabunat ni Jin ang espada sa kanya. Pero kung nangyari yon, mawawala lahat ng alaala niya sa kanya. Upang harapin ang sitwasyon, nakaisip siya ng plano para ipaalala kay Jin kung sino siya. Sa mga susunod na araw. Nagsimulang magkaroon ng kakaibang sulyap si Jin sa kanyang nakaraan. Which makes her suspect na hindi lahat ay tulad ng nakikita. She even visits Kim Shin's grave. And realizes that this man should be dead. But why is he not? Shine takes some time alone. But everything changes when she grabs her favorite leaf in her hands. And remembers everything that has happened in the past. Shine knows that the goblin is her boyfriend. And she runs around the city to find him. At some point she sees a candle and knows exactly kung ano ang gagawin. Hinaipan pa niya ang kandila. Wishing na magpakita ang boyfriend niya. Dumating agad si Kim Shin. And he grabs his girlfriend to kiss her. Pansamantala, Sonny kunwari na wala lahat ng alaala ng Reaper. Pero hindi na niya kaya. Dahil umaaligid sa kanya ang alak. Nagpasya si Sonny na makipag-usap sa kanya. At sinasabi sa kanya ang totoo. Gayunpaman, hindi sila pwedeng magkasama. Dahil sa ginawa niya noon. Kahit na mahal niya siya, dapat magkahiwalay ang kanilang kapalaran. Sinabi sa kanya ni Sonny na aalis na siya sa lungsod. At nagtatanong kung bakit hindi siya sundan at hindi siya hanapin. Habang lumilipas sa mga taon. Masayang buhay si Kim Shin kasama si Jihan. Habang ang mga araw ni Spencer ay miserable at nag-iisa. Isang araw bagaman, ang isa ay tumatanggap ng card na may nakasulat na ilang pangalan ng mga bata. Pero random ba niyang binabati si Jihan sa kalsada? Ang mga pangalan ng mga batang iyon ay nawawala sa mga card. Habang nagmamaneho siya, napansin ni Jill ang isang truck. Dumiretso sa ilalim ng school bus. Alam niya na malamang na mamatay ang mga batang iyon. Bumagsak ang dalawang sasakyan. Kaya nagpasya siyang harangin ang daan ng mga truck. Sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili niyang sasakyan sa dinadaanan nito. Nabangga ng truck ang kanyang sasakyan at namatay si Jill. Ang dapat gawin ay trabaho. Pero tinanong siya ni Jin tungkol sa narinig niya. Na ang tao ay may 4 na buhay. Kung ito ay totoo, ilang buhay pa ang kailangan niyang muling magkatawang tao? Sagot ng Reaper. Na totoo ang chismis. At isang buhay lang ang nabuhay ni Jin. Bago niya siya paalisan. Mukhang binati ng duwende ang kanyang kasintahan. Bago siya tumawid ng pinto. Sa susunod na eroplano ng pag-iral. Sinabihan pa niya ang kanyang kasintahan na hintayin siya. Dahil baka magkita ulit sila. Lumipas pa ang 30 taon. At ang mang-aani ay nakatanggap ng ilang balita. Una, ang kanyang mga kasalanan ay nabayaran at ngayon ay maaari na siyang mamatay. Second, Sonny ay namatay. Alak ito ang trabaho sa huling pagkakataon. At nagpa siya na tumawid sa pinto na may maaraw. Patuloy na nabubuhay ang duwende. Umaasa na bibigyan sila ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Para mamuhay ng masaya, sa kabutihang palad. Naririnig ang kanyang mga kagustuhan. At nakita niya na ang alak at maaraw ay muling nagkatawang tao. Bilang dalawang artista, na umiibig sa isa't isa. Tungkol sa kanyang sarili, Shine sa wakas ay muling nagkatawang tao. At kamukhang kamukha niya, noong nakaraang buhay niya.